Kung hindi lang po talaga pagkasuwapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkasuwapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, lalo talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po kayong mga viewers natin mga kayo para dito sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, 2 beses po tayo nag-upload, 1:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. January 8 po today, Wednesday. Pag nasa Pilipinas ka, ang ibig sabihin ng Wednesday ay Baclaran Day, para sa mga Catholic, di ba? Maraming salamat sa inyo mga viewers natin, yung mga kayon natin dyan. Lagi nakaantabay dito sa mga issue ng bayan na gusto natin pag-usapan. At shoutout po sa lahat ng mga OFW natin na lagi nakatutok at nagtiti sa Joe Malone TV natin. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko kayo may isa-isa pero na-appreciate ko po yung mga ginagawa nyo pag-comment dyan sa baba. Lalo na doon sa attendance check natin. Pati na rin yung mga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga watching, may nabasa na ako dyan, watching from Illinois, Sweden. Tapos sa Tawi-Tawi, meron na din, di ba? maraming salamat. Attendance check po muna tayo sa baba. Attendance check muna tayo sa baba. Sa comment down below kung saan kayo lupalop, naroroon at nanonood sa programa natin dito sa Joe Malone TV. Kung saan tinatalakay natin ang mga issue ng bayan na dapat at kailangan nating pakialaman at kailangan nating pag-usapan, di ba? Talagang kailangan yan, no? Siyempre. Uy! Grabe. Sige na. Balik tayo rito. Kasi marami nang nawawalang mga dating hinahangaan natin. Yung mga sumbungan ng bayan, nawawala. Di ba? Yung mga talagang matatapang na inaasahan natin na magsusulputan ngayong malapit na ang election, biglang umees ka po na parang ganito. Nawawalang bigla. Ano kaya ang nangyari? Hoy! Kung mahusay ang pagkalat at pagsisinop ng ebidensya. Diba? Kaya etong si Ted Filon sa ludo ko dito talagang nakikita natin na talaga yung pumalag. Diba? Ted Filon, pumalag. Nakialam. Diba? Bumoses. Yan ang mahalaga. Kasi dito sa social media, gaya ngayon naghihintay tayo ng naghihintay tayo ng fourth impeachment. At as far as I know, na nagkakalat na sila. Nagkakalat na sila ng mga pirma. Ito yung 1/3 na pirma o yung 103 na pirma ng ma-endorse na nila ata sa Senate, parang gano'n, para trabahuhin na ng Senado at sila yung magiging magkakaroon na sila ng Senate na hearing about sa impeachment na yan. So yan yung update as of today, the January 8, Wednesday, doon sa impeachment. So far nagkakalat pa lang din sila ng mga pirma. Pero eto kasi, kung matatandaan ninyo, ito magandang pag-usapan to. Si Tatay Digong, ang pinaka-main, isa sa mga main na talagang proyekto niya, yung build, at saka yung war on drugs. Di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga previous video natin, yung kung ano yung dulot ng war on drugs. So, nag-comment naman yung mga viewers natin, yung mga lagi nakatutok at nanonood sa Joe Malone TV, nag-comment naman at nakita natin talaga yung difference. So, ngayon, let's talk about build. Yung proyekto ni dami dyan. Pwede nyo na i-google, hindi ko na sinama. Nakita ko na sa Google din. Siyempre, ginawa ko naman din yung assignment ko. Yung build project ni former President Roa Duterte, napakalaking ginhawa at napakalaking bagay. Lalong-lalo na yung infrastructure project na nakasentro sa transportasyon at saka yung mobility ba, di ba? I'm sure yung iba dyan tapos na, yung iba dyan umpisahan na, yung iba ongoing, yung iba ipapasa sana sa susunod na magiging presidente, which is now Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang problema, hindi ko alam. Pero ito, sinabi ni Ted Filon. Panoorin natin to mga kayon, issue ng bayan, ating pag-usapan. Kung bago ka sa channel ko, maganda to, promise, maganda to. Kung bago ka sa channel natin,
subscribe ka na at i-click mo na yan, notification bell, libre lang naman yan. At like and share na din. Kasi ito yung lagi ko sinasabi na pumoses tayo. Mas lalo natin iparamdam sa kanila yung power natin, yung power ng social media, yung power ng maraming tao o supporter na nagkakaisa at alam mo yun, ito yung ginagawa natin, unit ito. Ito yung pagsuporta niya sa akin. Yung simpleng pag-comment nyo sa akin, yung attendance check natin, lagi kong sinasabi, kasama sa intro natin yan. Ano yan eh, it's, pagpapakita yan ng supportan nyo sa mga content creator na tulad namin. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi, like and share para may engagement. Di ba? Paki-share. Copy nyo lang yung link, tapos share nyo sa Messenger, sa mga Facebook nyo. Madali lang kung tutuusin, di ba? Ano lang yun, supportan nyo yan sa akin, sa amin mga content creator. Okay? At eto na. Simulan na natin. Ted Filon, issue ng bayan, ating pag-usapan. Ayan, 1:00 at 6:00 ng hapon. Consistent po tayo dyan. Kung di ako nagkakamali, nakita ko sa Google, yung MRT-7, kasama siya doon sa project. Di ba? Laging may mga malaking trabaho at malaking bagay yung may consultant. Project din pala to ng San Miguel. May mga Kumbaga, yung dadaanan, yung right of way ng MRT, ng subway na yun, kailangan bukas, di ba? Kaya yun yung mga kailangan na masettle, partial by partial. So parang kung yung isang buong master project, so parang phase 1, phase 2, phase 3, hanggang sa mabuo yung buong proyekto na yun. Kung matatandaan nyo mga kayon, kaya nga ako lagi kong sinasabi, kulang yung 6 years eh. Kasi talagang ewan ko kung bakit nila ginawa. Siguro kasi para kung halimbawang may uupong korap, 'di ba? May chance tayo na maialis, na mabitawan niya na. Pero yung sa part kasi ni Digong, kulang yung 6 na taon para doon sa build project. Mamaya meron tayong video rito na kung saan merong pinakita ni Cara David na yung buong proyekto ng build during President Roa Duterte's term. So, yun yung kumpleto sana. Kasi, kaso, ang problema, 6 years lang kasi ang presidency, kulang na kulang talaga. Siguro, kaya naman ginawa yun, para kung halimbawa korap yung official, o korap yung sakaling maiboto, mayo po, hindi na siya makakatakbo sa susunod. Okay sana. Ang problema, paano kung magaling? Gaya ni Tatay Digong. O, di wala na, stop na ulit. Kaya ang problema, syempre, kung mamanahin ba yung previous na project, kung mamanahin ba ng susunod na elected na president, ay nasa kanyang kamay na yun. Kumbaga, nasa kanya ang bola. It's either ipapasa niya o isushoot niya. Diba, ganon? Eto, panoorin natin kung gano'n ang galaiti si Ted Filon kasi dahil dyan sa project na yan. Kasi kung tutuusin, mass commuting yan eh. Ang laking bagay ng alam ko laking Kalamba to Daraga hanggang sa Legazpi, di ba? Ako nga ginagamit ko yung stage 3 pag pumupunta ako ng Cavite from Manila. Ang ginagamit ko stage 3 na Skyway, di ba? Yung stage 3 Skyway na yon, dire-diretso yon, dadaan siya ng di ka na dadaan ng Rojas Boulevard. Sa ibabaw na siya, tapos ang baba mo na Cavitex na, dire-diretso na yon. So dire-diretso na ako. Less than an hour from Maynila, specifically Pandacan, Skyway, Coastal, Cavitex, ang baba ko, less than an hour, nasa Tansa na ako. Ganun kabilis. Kaya sobrang laking pakinabang ng build ni President Roa Duterte. Ang daming giginhawa, ang daming mo matitipid na oras, makakauwi ka na maaga sa pamilya mo. Babayad lang ako. Ganun talaga, syempre, investment yan, babayad nila yan sa inutang nila, di ba? Okay ako magbayad for as long na mabilis yung biyahe kasi ang priority ko is time, di ba? Ayokong kakain ako ng time sa biyahe, sa commute, sa pag-commute, kaysa dun sa mga katipid nga ako, pero ang haba naman ng oras ko sa biyahe. Ayoko nun. Di ba, magbayad na ako, basta makauwi ako ng maaga kasi ang importante sa akin, oras Kasi ang dami kong ginagawa din. Kaya talagang
Kung kailangan magbayad sa mga skyway na yan, okay lang. Kasi kung mabilis naman, bakit hindi? Di ba? Siguro yung iba sa inyo, ganun din, no? Eto na, panoorin natin, Ted Pailon. So napakinggan niyo po ninyo yung ating pong panayam kay Yusek, and we say thank you Yusek sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa at ating pong pagbibigay po lamang ng kaliwanagan dito po sa mga napaka-importanting issue dito. Naka-standby tayo kay Brad Jeff, siya ba'y naka-standby na? Hindi pa, patikim muna tayo dito sa ating paksa, okay lang muna? Okay na siya? Nandyan na siya. Kasi ito lang masasabi ko dito. Makinig kayo mabuti mamaya, babalikan natin to. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanting proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila. Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Yes. Sigurado. Po, itong mga proyekto ngayon, ang sinasabi ni Yusek, delayed. Kasi nga din po, kinakailangan din ng pera para doon sa pag-aayos na linya. Kaya mamaya, babalikan ko itong problema ho natin sa MRT-7 na higit na pong 20 taon hindi Grabe. po nasisimulan sa napakaraming problemang kinakaharap ng proyekto. And sabi nga niya, dahil po sa ngayon, magbabago na naman ang cost nito, siguradong tataas ang pamasahe nito. Mataas ang materyales eh. Sigurado kung tataas din po mga kapatid ang babayaran natin doon sa mga inutang pa natin para sa ibang po mga train system na sana nga po'y pakikinabangan ng Taong bayan. Pilipino. Oo. Aba, Diyos ko po, panahon na nga para pakinggan si Brad Jeff dahil gusto ko humupang aking damdamin dahil nakakainis po itong mga pangyayaring ito. Inuuna ho nilang pondohan yung mga proyekto na alam nila na kick-back sila. Yes. Totoo yun. Think about it. Grabe, di ba? Kita nyo naman kung gaano. Totoo naman yung sinasabi ni Manong Ted eh. Taong bayan na sana yung makikinabang. Mas pinipili pa nila yung madaling pera na alam natin na nanakawin. Hindi ano yan, hindi fake news yan. Talagang may ano yan, magnanakaw talaga. 'Di ba? Yun na yung yun na yung term, wala nang lighter na term doon. Na talagang mas uunahin nila yung ibang proyekto kung saan mas makakakuha sila ng malaking kickback at mas madaling proyekto. 'Di ba? Ano pa ba yung mga proyekto na yan na talagang sure kickback sila? Talaga naman, grabe naman ang ginagawa nila. 'Di ba? Talagang totally pagnanakaw. 'Di ba? Dinadaan pa nila sa proyekto. Well, lahat naman yan kasi kailangan daanin sa proyekto para makakickback sila. Kasi hindi sila pwede basa kumuha ng mga bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon yung mga pinag-uusapan natin dito. Dapat tayo matatakot. Bumoses na tayo. Gaya ni Manong Ted, tingnan mo naman. 'Di ba? Kung paano na lang kung wala si Manong Ted? Sino pa aasahan natin? Wala na yung sumbungan ng bayan eh. Tikom na yung bibig eh. 'Di ba? Wala na. Sino na? Mga political vlogger. O kami. Pagka dinimanda nila kami, wala naman kami ganung pera. 'Di ba? O sino na kaya hindi ko masisisi yung mga viewers natin kung hindi na masyado nanonood sa mga mainstream media, sa mga political vlogger na nanonood. Kasi kami kahit papaano, ako, especially me, hindi ako nagbabasa sa fake news. Talagang kahit papaano, research natin. Kasi assignment ko yan eh. Assignment ko yan sa inyo na kailangan pagharap ko, may basehan yung sinasabi natin. Hindi yung pwede basta dadadalan tayo na tapos fake news pala. Di ba mga kayon? Kaya kung sana sana pagka magaling yung presidente, sana dire-diretso na lang, di ba? Kaso hindi naman papayag syempre yung iba dyan, maraming ko kontra, syempre ang gusto nila kickback lang nasa isip nila, makapangurakot. Ang hindi ko maintindihan, ano pa ba ang kailangan nilang pera? Yung sahod nila na malalaki bilang congressman, bilang senator, ang lalaki naman ng mga sahod nila eh. Di ba? Bakit kailangan pa nilang yung iba dyan, bakit kailangan pang kumikbak? Bakit kailangan pang magnakaw? Ano pa pinapatayo nila? Di ba? Samantalang okay lang naman kung meron kang kwadradong bahay. Kahit nga wala ka ng sasakyan eh. Di ba? Basta masaya ka eh. Okay na yun. Bakit ito mga to halos hindi nakukontento? Di ba? May bahay na dito, may bahay pa sa probinsya, may bahay pa sa ibang bansa. Di ba? Samantalang yung ibang mga kapwa Pilipino nila na bumoto sa kanila, ang bahay barong-barong lang. Grabe naman.
Di ba mga kayon, nakaka-frustrate talaga, no? Kasi kung talagang matino lang yung nasa gobyerno natin, ang sobrang yaman ng Pilipinas, ang daming pupunta rito. Di ba? Bakit yung mga ibang nasa abroad, pumupunta pa ng Palawan, pumupunta pa ng Siargao, pumupunta pa ng Boracay? Yung Boracay nga, gas-gas na eh. Pero yung mga Palawan, Siargao, pinupuntahan talaga nila. Kasi wala sa kanila yan. Sa atin lang meron yan, di ba? Hospitality na lang, hindi na kayang bilhin eh, ng anumang foreigner eh, sa bansa natin eh. Kaso, yung mga korap na gobyerno natin, na ilan na official na gobyerno natin, eh talagang wala ka na talagang maasahan pa. Kaya minsan naiintindihan ko yung mga nagko-comment sa akin eh, na kasi ako din napunta ng Singapore, na talagang pag napunta ka sa ibang bansa, sa totoo lang, hindi mo na naisip pang bumalik ng Pilipinas. Totoo yan. Ang magpapatunay yan, yung mga na-viewers natin sa Joe Malone TV, di ba? O ito na, panoorin natin. Ito yung, kay Cara David to, yung tinalakay dito yung proyekto ni President Roa Duterte na Build. Ito na. Golden Age of Infrastructure. Ito sana ang layunin ng Build Economic Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura ang isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Pero ang tanong, na-achieve nga ba ito? Base sa tala ng National Economic and Development Authority o NEDA, 119 ang infrastructure flagship projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon. May kabuuan nitong budget na 5.08 trillion pesos. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sa 119 na IFPs, may 12 proyekto na ang natapos at 7 ang inaasahang matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Karagdagang 12 proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. 88 IFPs naman ang hindi natapos kaya mamanahin ito ng susunod na administrasyon at inaasahang matatapos sa susunod na 6 na taon. Sa build ng administrasyon, pinakamarami ang proyektong may kinalaman sa transportasyon. Kabilang narito ang MRT3 rehabilitation at ang Binondo Intramuros Bridge. Kasama rin sa build ang mga proyektong sinimulan pa noong mga nakaraang administrasyon. Kung matatandaan ninyo, yung Skyway Stage 3, bahagi po ito ng Metro Manila Skyway System na sinimulan pa noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Grabe, no? Bahagi ito ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong September 2013, nagkaroon naman ng groundbreaking noong 2014 at sinimulan ng construction January 2015. Grabe, di ba? Pangulong Duterte at Yes. formal na binuksan sa mga motorista noong 2021. Ipinagpatuloy rin ng Administrasyong Duterte ang pagtatapos ng MRT-7 at ng extension ng LRT mula naman sa pamahalaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Grabe, Ang di ba? dating 3 oras na biyahe mula sa North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan magiging halos 1 oras na lang daw kapag natapos ang MRT-7. 2001 pa ito pinlano pero nitong 2016 lamang nagsimula ang construction. Nakasaad sa batas na kapag ongoing at may budget na ang isang proyekto, kailangan itong ituloy ng susunod na Pangulo. Pero kung ang project naman sa listahan ay hindi pa nasisimulan, may kalayaan pa ang susunod na presidente kung ipagpapatuloy niya ang mga ito o ilalaan nasa batas yan, ang pondo. Lumalabas na halos 74% ng kabuuang infrastructure flagship projects ang mamanahin ng susunod na administrasyon. At nasa desisyon ng susunod na Pangulo kung itutuloy nga ba niya ang mga nakabinbing proyekto o mananatili na lamang itong mga plano. Di ba? Yan na yung kay Bongbong ngayon. Di ba? Wait lang, di ba? Ayan. May susunod pa tayo kasi bonus round yan. May ako sa bonus round. O kayo na mag-decide mga kayo. Kung meron man tayong infrastructure na project ngayon na dapat mamanahin ni President Bongbong Marcos kaya ex-President Roa Duterte. O ito naman, during Duterte's time, kasi gusto rin i-pitch si Leni Robredo noon ng kanyang bise. So ito ang kanyang naging Nagsampa na sagot. po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys,
lay off. Let's stop it. Di ba? Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. Yes. Ganyan. So, why do you have to... Pag hindi sakin. Just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. Freedom of speech. Freedom of speech. Wala naman, there are no overt acts. Nakatapos lang ng eleksyon, huwag mo sirain bayan. Okay, alay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero you create trouble na po. Ayaw yung military kasi ayaw nila hindi naman tamad, pero bakit mo dagdagan yung problema nila? Pati police. Keep order in the country kundi sila. Ngayon magsabi lang, hindi lang natin mga to gusto ng gulot. Gusto talaga ng bataga ng ulo. Maganda na nga ang buhay katapos lang ng eleksyon. This is a democracy. Kita nyo na yung difference mga kayon, di ba? Ikaw yun ang makakapagsabi niyan. Ito yung maganda eh. Ito yung maganda pagka napo-compare mo, pwede mo i-consolidate yung video gaya ng ginagawa natin na reaction. At least napapakita natin yung before at napapakita din natin yung during at may pahapyaw tayo ng after. 'Di ba? Kasi di pa naman tapos eh, 'di ba? Di pa naman tapos yung mga iba diyan, pati yung mga si Bongbong meron pa siyang 3 years. Hindi pa naman tapos. At least meron tayong nakikita natin kung ano yung mga pinaggagawa, mga proyekto ni President Robo Duterte na tinuloy ngayon o hindi tinuloy o binigyan ng budget o hindi binigyan ng budget o hindi priority o yung mga pondo nilagay sa ibang proyekto. Kasi kay President Robo Duterte nang talaga build at saka war on drugs. Talagang kita nyo naman kung talagang matatapos sana lahat, no? Kung matatapos sana lahat, sobrang easy access na lang siguro kahit saan ka pumunta. Kasi bili mo yung NLEX, SLEX, so may mga connector na yan. Pag pupunta ka galing ka ng SLEX, galing ka ng South, pupunta ka ng North, may mga connector yan. Dadaan ka sa ibabaw kung ayaw mo matraffic sa ilalim. Yung mga line na yan, yung mga MRT7, Line 7, MRT4, Line 4, Mega Subway, kung matatapos lahat yan, grabe. Laking ginhawa niya sa bawat Pilipino at sambayanan. Talaga. Kasi kung ako lang, stage 3 Skyway pa lang yung ginagamit ko. Kasi yun yung familiar sa akin at saka yun yung pag pumupunta ako ng Cavite, papunta na Maynila. Sobrang laking ginhawa nun. Lalo na pagkagabi. Less than an hour. Promise. Nasa Cavite ka na. Mga kayon, maraming salamat sa palagay nyo. Pero kasi ako, Duterte pa rin talaga eh. Di ba? Talagang Duterte talaga. Kung pwede nga lang another 6 years pa kay Duterte, siguro matatapos talaga lahat yan. Diba? Mga kayon, maraming salamat. Paki-comment na lang dyan sa baba yung mga suggestion nyo, yung mga comment nyo, pati si Ted Filon. Grabe, saludo ako sa'yo. Napakalaki ng bayag mo. Talaga. Diba? Sana marami pa yung katulad mo gumaya sa'yo, mga journalist na talagang bakit ka matatakot na ipaglaban at iboses yung tama. Diba? Matagal na tayong nakatikom yung bibig. Meron ng social media ngayon. Ano naman kung ipakulong nila tayo, i-demanda nila tayo sa pagsasabi ng totoo, sa paglalaban, sa pagboboses, pumalag tayo. Lalo-lalo na tayo kasi andyan dyan ang SOCMED. Pwede tayo maglahad dyan for as long na hindi yan fake news. Nagsasabi ka lang ng saloobin mo. Bakit kayo kukulong? Di ba mga kayon? Maraming salamat mga kayon sa pagkikinig dito sa Jomolon TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan, ating pag-usapan. At 2 beses po tayo nag-upload, 1 at 6 ng gabi. Maraming salamat po until next issue.